الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الحليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل الملك القدوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتد. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, tabarakallah. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mashallah, isa na namang araw ng Biyernes na kung saan punong-punong-puno ng mga biyaya at mashallah, dahil napaka-special ang araw na ito at napaka-special din ang aming magiging guest for today. Insha'Allah ta'ala ay naway insha'Allah ta'ala mga kapatid ay makakuha tayo ng maraming kaalaman sa aming programa ngayong araw. At of course, para painitin natin ang ating talakayan ngayon, kasama natin ang ating favorite na nakapartner natin sa BFF din. Walang iba kundi si Anwar Kilingan. Anwar, kumusta? Tafadhal. Rabbil alamin. Tayo unang nagkapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na dakilang tagapaglikha na nag-iisa, na alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nandito naman tayo sa ating another episode, which is the 12th episode na ng BFF and Din or Al-Akhila Fid Din, na alhamdulillah ay kami ay natutuwa dahil nandito na naman kayo upang samahan kami na ating kakapanayamin ang isa sa mga napaka-special na ating panahuhin sa mga oras na ito. So bago natin siyempre ipakilala at magkaroon tayo ng intro video sa ating panahuhin, Alikamlon, sino ba ang ating mga co-host na makasama natin sa panahon na ito o sa oras na ito? At yes mga kababayan at lahat ng aming mga viewers dyan sa Pilipinas at dito sa gitnang silangan, mashallah, samahan nyo kami. At of course, dahil special ang aming panahon today, sasamahan tayo ng ating dalawang butihing ustad na special din na magiging ka-co-host natin ngayong araw. At of course, unahin ko na ang aking kapartner dito, walang iba kundi ang isa sa inaabangan ng mga sabi natin sa page ni Ustad Alimuddin, ang laging nag-online doon at nagbibigay ng mga komento, walang iba kundi ang isa sa mashallah, iginagalang natin si Ustad Ismail Aicardo. Ustad Ismail Aicardo, kumusta po? Mashallah, tabarakallah. Mashallah, tabarakallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum sa inyong lahat at napakalaking pagpapala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at malaking karangalan din na kami ay muling maimbitahan sa programang ito. Jazakallahu khaira. At of course, Brother Anwar, ipakilala mo na ang iyong magiging kapartner dyan sa Studio 8. Yes, Alikamlon, at saka welcome Ustad Ismail ulit sa ating panibagong episode na kung saan very special dahil kayo naman ay aming co-host sa panahon na ito. At alhamdulillah ay sasamahan din tayo, isa sa mga napaka-supportive na kaibigan natin, ka-BFF nga, ka-ika nga sa ating programa na ito. Hindi lang programa, even in personal, mashallah. Siya ay naging guest na rin natin sa BFF din. Walang iba, ang ating napaka-energetic na sheikh, ang ating sheikh from Makkah, na si Ustad Alimuddin Onofre Elias. Kumusta, Sheikh? Pasok! Mashallah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, alhamdulillah, maraming pong salamat sa inyong pag-imbita na kabilang dito sa isa sa mga special guest, special episode, mashallah, ng BFF Din. Samahan niyo po kami sa napakagandang kwento na maaring kapupulutan natin ng aral. Yes, indeed. MashaAllah. Kaabang-abang nga itong episode na ito, MashaAllah. Yes, Ali Kamlon. Para paitin natin ang ating talakayan, mashallah tabarakallah, kompleto na ang F4. Hindi ito F4 na kung saan F4 kung saan. Ito ay F4 para sa BFF din. Of course, Anwar, ang ating inihanda para sa ating butihing guest for this week ay pwede na nating i-roll on ika nga. Yes, camera roll, inshallah. Ating director, please play. Sinabi ng Allah, "Qad aflahal mu'minun." Katunayan, nagtagumpay ang mga mu'minun, mga mananampalataya. Saan sila nagtagumpay at bakit sila nagtagumpay? Paano sila nagtagumpay? Sabi niya, "Alladhina hum fi salatihim khashi'un." Ang mga yaong kapag sila ay nagsasala, ay punong-puno ng kataimtiman, punong-puno ng kadalisayan, punong-puno ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Check yung audio, nagka-problema. Check Marwan. Ito ang pinakasusi ng ating relasyon sa Allah. Ang tinatawag na shahada o shahadatan. O pwede sabihin sa ibang shahadatain. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Al-Salam المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز Mashallah, tabarakallah, alhamdulillah. Ay napanood natin ang yes, Ali Kamlon. Alhamdulillah. Sige lang, Akmal. Yes, alhamdulillah, napanood natin, subaybayan natin sa pinaka-short intro ng ating panauhin sa panahon sa oras na ito, na mashallah talagang kung isipin natin, isa sa mga naging ama, no, ng ating simula nung tayo ay
nagsimula sa pag-aaral sa Islamic Center. Siya yung ating namumuno, no, mashallah, na talagang kilala ng bawat isa na maraming na-inspire sa kanyang pagpupursige na talagang ipalaganap niya ang Islam, no? Inshallah, upang lalo pa ipakilala ang ating panauhin sa oras na ito ay Sheikh Ali Kamlon. Ali Kamlon, your time naman. Please introduce him, inshallah. Yes, mga kababayan at lahat ng ating mga viewers dyan sa Pilipinas at all over the world, ipapakilala po namin ang aming napiling guest for this week. Ito, siya po ay hindi po, sabihin natin, lahat po ng mga mangangaral within dito sa Gitnang Silangan hanggang sa Pilipinas ay kilalang-kilala siya. In fact po, siya po ay nakapag-aral sa isa sa pinakatanyag na eskwelahan, universidad sa buong mundo when it comes sa paggawa ng kaalaman sa pangrelihiyong Islam. Walang iba kundi ang Qura University. Matatagpuan dito mismo sa Kingdom of Saudi Arabia, dito sa Makkah, no, way back 1981. And 1988, nakagraduate siya ng Sharia, ito yung pambabatas sa ating relihiyon, mashallah. At the same time, agad-agad nakapagtrabaho siya at way back 1990s hanggang sa kasalukuyan, way back 2 years ago, ay siya po ay mangangaral, tagapagturo, tagapagtuwid. At of course, lahat ng mga propagators dito sa Gitnang Silangan ay naging ustad nila. In fact, siya ang naging amir ng lahat ng mga tagapagpalaganap ng Islam dito sa Gitnang Silangan ng mga Pilipino, ika nga. Kaya nga amir siya ng lahat ng mga duaat. At currently, dahil of course ay umuwi siya sa ating bansa at ipinagpatuloy niya ang kanyang advokasya sa pagtuturo at pagdadawa, mashallah. Ngayon ay nasusubaybayan natin through sa BARM Multimedia ang lahat ng kanyang mga, sabihin natin, mga programa. At in fact, sa kasalukuyan ay siya ay nag-work sa currently under the BARM ng Office of the Religions Affairs na kung saan ay doon siya nakatutok ngayon. Walang iba kundi, mga kapatid, samahan niyo kami sa 1 oras at kalahati na naman upang matunghayan natin ang boses ng ating ginagalang at nirerespeto, walang iba kundi si Sheikh Ustad Badiusaman Saliao, live sa Esperanza, Maguindanao, Philippines. Ustad Badi, tafaddal. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, maraming salamat. At of course, para painitan na natin, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, mga kapatid. Painitin natin ang ating talakayan sapagkat namimiss na natin ang ating butihing Sheikh Ustad Ismail. Umpisahan na natin. Mashallah. Magandang umaga po sa inyong lahat at maaaring magandang tanghali sa Pilipinas. Lalo po sa inyo, Sheikh Badi. Sheikh Badi po ang isa sa mga naging amir ng daiya ng mga Pilipino sa Saudi Arabia at siya po ang isa sa mga naging asas ng Islamic Center dito sa Jeddah at isa sa mga naging una na tagapagturo sa amin noon na kami ay tumatahak sa pagkuha ng kaalaman sa panimulang pag-aaral sa Islam. Jazakallahu khaira ya Sheikh Badi sa mga bagay na iniwan mo sa amin. Alhamdulillah, ito ang isa sa mga ginagamit namin bilang bala, no, sa pagdadaawa sa mga tao. Jazakallahu khairan, naway gantimpalaan ka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at itaas ang iyong posisyon dito sa dunya at ganoon din sa kabila. Mashallah. Amin. Amin. Ustad Dalimuddin? Okay, Sheikh Badi Zaman, mashallah, ilang taon na po ang nakaraan, siguro ay hindi ako magkamali, mahigit 2 taon hindi po tayo nagkita at hindi po tayo nagkakausap-usap dahil nga sa magkaiba na tayo ng mga schedule at nasa Pilipinas po kayo. At kayo po ay isa sa mga, mashallah, isa sa mga hinahangaan ko po at isa sa mga nagiging sandigan ko, mashallah tabarakallah, at malaking tulong po kayo para mahubog po yung aking skills ika nga sa pagtuturo at iba mga bagay na katulad dito. Sheikh Badi Zaman, ito po ay time, ang oras na ito ay para po sa inyo. Gusto po naming malaman ang sabihin natin ang history po ninyo sa pagtuturo, yung mga karanasan po ninyo na maaring ibigay inshallah sa ating mga audience, sa ating mga kapatiran upang magsilbing aral po at inspirasyon po din para sa kanila. Sheikh, matanong ko lamang po, ilang taon na po kayo sa pagtuturo sa field ng da'wah? Mashallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Natatandaan ko po nung ako ay kapapasok lang namin ng college sa Qura ay nagkaroon na kami ng grupo ng mga nagpapaliwanag ng Islam sa mga Muslim na taga-Pilipinas sa Makkah. Ito'y way back 1983. Ako'y 19 taong gulang na po. 19 years old.
Doon ako nag-umpisa, 1983. Ako ay first year college. Hanggat patuloy ito, hanggat ako ay nagtapos. Noong nakatapos kami, ay kaagad ako ay naka-assign sa merong opisina ni Sheikh Jabir Madkhali sa Makkah. Ang pangalan ng kanyang opisina ay Markaz at-Tawiyya al-Islamiyya, na kung saan ito ay nasa ilalim ng opisina ni Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah. Ako ay turo doon ng siguro mga 7 buwan, more or less. Pagkatapos noon ay dumating ang request mula Jeddah, na sabi nila sa akin, marami naman mga estudyante sa Makkah, kaya kailangan ka namin sa Jeddah. Kaya nalipat ako ng Jeddah noong 1989. At patuloy na yon, ang kauna-unahan ko pakipagharap sa mga bagong Muslim at sa pagturo sa kanila in 1989. Hanggat sa noong 1990, Gulf War, ang kauna-unahang pakipagharap ko sa non-Muslim, na which is siya ay galing sa mga iglesia ni Cristo. Hindi ko rin inaasahan ang kauna-una makaharap ko yung hindi ganun kadali para makumbinsi sa Islam, na kung saan ako ay nag-umpisa pa lang sa larangan ng dawa, na kung saan ang aking Tagalog ay masyado pang baluktot, pero hindi pala yung Tagalog ko ang nakita ng tao, kasi yung Tagalog baka hindi kayo magkaintindihan eh. Pero sabi niya stats. After siguro mga 2 months o mga 45 days, nag-Muslim yung kapatid, tinanong ko siya, sabi ko, brother, paano, ano ang nakakumpinsi sa'yo sa Islam? Mashallah, halos 1 buwan kang pumapasok sa Islamic Center, ay saka ka nag-Muslim. Paano ka nakumpinsi sa loob ng almost 1 month na yon? Sabi niya, hindi yun lang kumpinsi sa akin, stats. Sabi ko, ano? Sabi niya, yung ngiti mo. Ha? Nasagot niya sa akin, kami ay galing ng Umrah. Sabi niya, Ustad, yung ngiti mo, doon ako nakumpinsi. Sabi ko, ngiti lang, sabi niya, Ustad. Doon ko nalaman na mga Muslim pala ay kapag totoong Muslim, marunong ngumiti. Kaya ngiti pa lang, nakakumpinsi na ako ng Iglesia ni Cristo. Yun ay karangalan na kung saan hindi ko rin inaasahan. Kaya yun lang, patuloy na kami hanggat sa ako'y naasahin sa WAMI noong 1990, World Assembly Muslim yun. At doon ko nakasama kaagad si Muhammad Amin Rodriguez hanggat sa dumating sa amin si Abdullah Celso, at patuloy na kaming nagdadawa. Siguro sa WAMI, umabot ako ng kulang-kulang 2 taon. Pagkatapos ako'y nalipat sa Mushrifah at doon ay umabot ng more or less 1 taon. Pagkatapos no 1993, nalipat ako sa Industrial City at nag-stay ko doon ng 2.5 taon sa pagtuturo, at doon medyo natututo na ako ng Tagalog ng konti. Pagkatapos, nalipat ako sa Alhambra 1996. Nakadalawang kalahating taon ako sa Sinaya hanggang sa sa Hamra, napunta ko ng Bal, lipat ng Hamra ulit hanggat sa noong 2011 ako'y nalipat sa Old Airport at nanatili ako doon hanggat ako'y nag-exit sa Old Airport last March lang, March 7, 2020. Alhamdulillah. Sa dawa sa Saudi Arabia. Mashallah. Follow-up question, Ustad Badi. Bago nangyari ang lahat ng iyan, we just want to know your istorya ng iyong buhay. Paano nagsimula yung calling mo, napasukin mo yung pag-aaral sa Islam. No? Kasi, alhamdulillah, bihira yung mga ganitong binibiyaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pinapatatag hanggang sa matapos niya ito. At kanyang may sa pamuhay at may gawa, no? May palaganap ang Islam until now. So, paano ito nagsimula at sino ang nag-motivate sa'yo na pasukin ito? Okay. Una-una, alhamdulillah, ito ay kumbaga isang napakalaking biyaya. Sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ako ay pinanganak sa religious na pamilya. Kumbaga, talagang yun talagang kinamulatan ko. Yung aking ama ay napaka-religious, kaya at ganoon din ang aking ina. Ako'y natatandaan ko talaga kasi bata pala ako, marami na ako natatandaan. Ako'y 5 taong gulang pa lang ay naghahalongkat yung nanay ko ng mga nakatagong gamit ng aking tiyuhin
ay nahalungkat niya yung diploma ng aking tiyuhin na graduate ng Azhar University sa Egypt na nakatapos siya ng College Sharia. Kaya doon, nung nakita ko yung diploma, di pa ako nakakabasa ng Arabic, pero yung diploma ng tiyuhin ko, doon nag-umpisa, sabi ko, kailangan ko'y mag-aral at kailangan magpatuloy ang aking pag-aral hanggang ako'y makakarating sa lugar ng mga Arabo. Lalo-lalo na sa Saudi Arabia o di kaya sa Egypt. Ayun na, doon nag-umpisa, hindi pa ako nakapag-grade 1. Ay may plano na ako mag-aaral sa Saudi Arabia. Mashallah. Kaya, Mashallah, tabarakallah. nung ako'y na-stranded sa Pakistan ng mahigit 3 buwan, sabi ko mukhang yung aking panaginip ay yung aking hangarin mukhang hindi matutupad. Pero nung nakarating na ako ng Makkah, ay yun, sabi ko, ito na, yung nung ako'y 5 taong gulang pa lang pinangarap ko, ay nandito na ako sa Makkah, kaya alhamdulillah. Subhanallah. Meron akong follow-up question, Sheikh. Kasi napaka-interesting yung kwento niyo po sa Pakistan. Anong nangyari? Bakit kayo napadpad sa Pakistan? Actually, masaklap mang sabihin. Pero ito ay dahilan ang kahirapan. Bakit? Kasi nung pinadalan kami ng visa para mag-aral sa Qura, ipinadala sa Karachi, Pakistan. Which is, kami ang gagastos mula Pilipinas hanggang Karachi. Bibili kami ng ticket namin, ay hindi ganun kadali para makapag-provide. Doon pa lang sa pag-follow up namin ng aming mga papeles hanggat nagkaroon kami ng passport noong 1981 sa Maynila, ay hirap na kami. Baga, matagal ang proseso. Hindi ganun kadali na katulad ngayon. Kaya doon pa lang, sa tagal ng proseso provide ng ticket para ako'y makarating ng Pakistan, ay nagtagal. Kaya pagdating sa Pakistan, expire na yung visa na supposed to be yun ang ipagpatuloy ko sa Saudi Arabia. Kaya nagkantay pa ako ng panibagong visa. Kaya yun ang dahilan kaya ako natagal. Kaya na-stranded ako sa Pakistan. Na ako, maniwala kayo sa hindi mga kapatid. Nung ako'y na-stranded sa Pakistan, ako'y 17 years old. Mga sa tutoy na tutoy pa. Pero alhamdulillah, nakayanan ko. Ako'y 17 years old. 17 years old. Mashallah, tabarakallah, Ustad Badiou Samad, napakaganda at parang painit ang ating talakayan at napaka-interesting ang history pala ng ating butihing Sheikh. At of course, sa lahat ng ating mga nanonood dyan sa Pilipinas, live na live tayo worldwide, dito sa Kingdom of Saudi Arabia, live mismo kami dito sa pinakasentro ng buong mundo, dito sa Makkah Al-Mukarramah. Kaya napaka biyaya ang ating programa ngayong araw. At of course, lahat ng ating mga viewers na nanonood, stay safe kayo at stay home sapagkat lahat ng inyong mga mapapakinggan, aside from makakuha kayo ng kaalaman, ay mananalo kayo ng mga limpak na mga load na ipamimigay namin sa inyo. Dahil 4 tayo at napaka-special ng ating guest, mamimigay tayo ng 4 na tagwa 100 load mamaya. Kaya abangan nyo yan sa lahat ng ating mga viewers. Yes, Ustad Ismail. Mashallah. Sheikh Badi, siguro naalala nyo po nung bagong santa kami ni Faisal Sichon sa Balad, dahil yun po ay naghahangad kami ng medyo mataas na estado ng pag-aaral nang kami ay manggaling sa JDC. Kasi nga po, sabi natin noon, ang mga pag-aaral doon is parang gulong ba, paikot-ikot, paulit-ulit, hanggang sa kami ay sinuggest ng isa sa mga guro doon, ba't hindi kayo pumunta ng Balad para mag-aral kayo kay Sheikh Badi at saka kay Dr. Abul Khair Tarason. Habidakumullah, jami'an. Tapos hanggang sa pagdating namin doon, kung natatandaan nyo, kayo po ay inabutan namin dahil kayo po ay nagtatranslate ng khutbah noon. Wala kung natatandaan. Pagpasok namin doon, di ba, sabi pa sa amin ng mga advanced lecture doon, bago kayo, doon kayo sa likod. Tapos sabi nyo, hindi, dito na lang kayo maupo, mashallah, tabarakallah. No, isa yun sa mga sifat ng ating butihing Sheikh, no, na may pangalagaan kay Allah subhanahu wa ta'ala, na very accommodating siya, tsaka nakangiti. Kaya yung mga tao na bago niya palang nakita ay hindi magkakaroon ba ng difference, no? O kaya ng pagkailang ba? Kasi pagkita niya, sige, dito kayo, very entertaining, mashallah. At saka yung isa pa nilang kasama na natandaan ko, Sheikh Badi, dumalaw kayo doon sa amin, sa compound namin, sa Itay Shoe Factory, kung natatandaan niyo pa, di ba? Si Ustad Al-Sinri Kunting, mashallah. Doon daw ito, lagi nakangiti, very accommodating. Isa yun sa mga bagay na na naka-attract ng attention ng mga hindi pa Muslim.
Mashallah. Jazakallahu khairan Sheikh Badi, mashallah tabarakallah sa pag-accommodate sa amin noon sa Islamic Center sa Balat. Mashallah, ito po ay nananatiling presko sa amin isipan at ito ay isa sa mga naging bahagdan namin para kami ay dumating kung ano man meron kami ngayon na way biyayaan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Back to you, Akanwar. Sheikh, isa sa mga katanungan ko po dito, inshallah, para po dahil sa ang programa po na ito ay Al-Akhillau fi Din, it's about da'wah, na maaari nating iambag at maaari nating ibahagi sa iba, inshallah subhanahu wa ta'ala, yung kaalaman na ito. Sheikh, gaano kahalaga para sa iyo ang da'wah? Gaano kahalaga po ito na dapat, paano natin i-encourage ang lahat ng mga Muslim, lalo pa sa mga manonood sa atin ngayon, na kinakailangan panghawakan natin at isabuhay natin at ipamumuhay natin ang gawain na ito. So gaano kahalaga po para sa atin ang da'wah? Ang totoo talaga parang mahirap ipaliwanag kung gaano kahalaga. Kasi alin pa ba ang mas mahalaga doon sa ikaw ay kahalili ng mga propeta pagkatapos nila? Di ba? Di ba sinabi sa surat Hud, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Mayroon pa bang higit na salita na higit pa sa salita ng sino mang naghikayat ng iba tungo sa daan ng Allah? Meron pa ba? Sa mga nagsasalita, nagpapaliwanag? Siguradong wala na. Ito ay, kumbaga sa ito ay trabaho, misyon ng mga propeta na ipinagpapatuloy mo lang. At yung hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, lahat ng ahlus sama at saka ahlul ard, sabi niya, hatta namlatu fi juhriha was-samaku wal asmak o yung mga isda sa karagatan, wal hutu fil bahr, yung mga isda sa kalangitan, ibig sabihin lahat ng may buhay ay nananalangin para patawarin ka, ay malamang wala nang higit pa ron eh. Mashallah. Ibig sabihin, ipinapanalangin ka para patawarin ka. Sa tingin nyo kaya, kapag generalize mo na lahat ng nasa kalangitan, lahat ng nasa kalupaan, nanalangin sa iyo dahil ikaw nagtuturo ng kabutihan, para patawarin ka, sa tingin kaya, bibiguin sila ng Allah? Pwede? Siguradong hindi. Kaya dahil doon natin doon tayo sumisigla para magpalaganap ng Islam na wala tayong pinipiling oras at pinipiling lugar at pinipiling tao at pinipiling sitwasyon. Gawa kung ganun sa kaganda. At kapag ganun ang ating intention sa pagpapalaganap ng Islam, ay palagi natin makikita yung bunga ng ating ginagawa na kung saan patuloy tayong masisiyahan dahil sa resulta ng ating ginawa. Kaya yung kasi ang pampalakas sa ating resulta ng ating ginawa na kung saan meron tayong higit na malakas na paninindigan para may pagpatuloy natin ang misyon na ito na kung saan ito ang naipamana sa atin ng mga propeta. Sabi nga ng propeta sa kanyang hadith, lam yuwarisu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilm. Wala silang ipinamana na anumang kayamanan o salapi kundi kaalaman. Kaya kapag natutunan mo ang kaalaman na ito mula sa mga propeta at ikaw naman ay nagpatuloy ng misyon para ipalaganap ang kaalaman na ito, siguradong mahirap ka man umayaman, siguradong masaya ka. Nang kasiyahan na hindi mo kayang ipaliwanag kung gaano masaya. Walang extension. Wala. Mashallah. Napakaganda po ng kasagutan ng ating butihing Sheikh, mashallah. At of course, Ustad Ismail, may nagtanong dito sa ating viewers na una tayong magbasa kay Sakila Anwar. Ang tanong ng ating butihing kaibigan at malapit sa atin, Assalamualaikum Fahad Sultan. Live siya sa Manila at nanonood sa atin, mashallah, tabarakallah. Dahil nauna tayo, basahin mo na Ustad Ismail bago mabasa pa ni Anwar. Sheikh Badi, ang tanong po ng ating kapatid ay kamusta po daw ang da'wa sa mga non-Muslim sa Mindanao, lalo na dyan sa Cotabato po? At itong question na to ay galing kay Fahad Sultan. Ustad Badi? Sheikh, bago mo sagutin yan, Sheikh, meron akong karugtong sa question na yan, Sheikh. Since na ang buong buhay niyo po ay iginugugol niyo po sa da'wa, at both Philippines and Saudi Arabia ay nasa field kayo ng da'wa,
ano po yung comparison ikaw? Paano mo ikumpara ang da'wa, ang ambience ng da'wa dito sa Saudi Arabia kaysa sa Pilipinas? Magandang Okay, actually, na-involve ako sa da'wa sa Pilipinas sa malawakan niyang kahulugan sa social media. Hindi ako masyadong na-involve ng da'wa na katulad ng ginagawa natin sa Saudi Arabia na harap-harapan. Pero ngayon pa lang kami mag-umpisa. Yung assignment namin ay nahati sa tatlo. Una-una, yung committee na sila ang maghaharap sa mga non-Muslim. Pangalawang grupo, ang committee na mag-aalaga sa mga bagong Muslim. At pangatlong committee ay committee na kung saan sila makipagharap sa mga religious leader. Ibig sabihin mga pinuno ng mga religion, pari, pastor, anumang samahan ng mga religion sa Pilipinas, sila makipagharap. Itong grupo na itong pinakahuli, naumpisa na siguro mga almost 2 years ago. Kaya ipagpatuloy lang namin na itong mga group leaders ng mga religious leaders ng mga non-Muslim, lalo ng mga Kristiyano, ay palagi silang ipagharap sa mga Muslim dito sa Pilipinas, which is yun ang wala sa Saudi Arabia, kundi sa Pilipinas lamang. Kanina ay nag-announce kami, actually nakailang araw na makakaroon ng klase, pag-aaral dito. Ang pagkakaiba rin dito, lalo na ngayong pandemic, ay hindi kami makapagpalawak ng announcement kasi baka hindi kami magkasya sa Islamic Center. Sabi sa mga kapatid, nakapokus na tayo sa mga balik Islam, huwag mo natin buksan yung mga all Muslim na gusto mag-aral kasi pag binuksan natin yon, hindi tayo magkasya dito sa Islamic Center at mawalan tayo permit kasi may permit na kami para magturo sa mga bagong Muslim. May permit na kami pero limitadong bilang lang. Ay, social distancing po. At saka ang nagugustuhan ko dito sa Pilipinas, lahat na nakaharap kong bagong Muslim ay damang-dama ko kung gaano ka-pure ang kanyang intensyon. Mashallah, mashallah. Damang-dama ko. Merong isang bata, actually, nakadalawang beses pala kami nagharap. Siya nag-Muslim noong August. Siya ay 16 years old. Sabi ko sa kanya, sa murang edad mo na yan, paano mo nakita ang Islam na ito palang reliyon para sa'yo? At hindi ka malang natatakot sa mga magulang mo na baka itatakwil ka. Sabi niya, unang-una sabi niya, marami akong kaibigan na mga Muslim. Yung mga kaibigan ko mga Muslim, iba't iba ang kanilang pamaral ng pagpapaliwanag. Mga kabataan din ang katulad niya. Hanggang sa dumating sa punto na napag-usapan yung pagdarasal ni Isa alayhisalam at kanyang panalangin, na kung saan, doon ako napaisip, sabi niya, oo nga, paano maging Diyos ang isang nananalangin na katulad niya, na tao rin na katulad natin. Kaya, ibig sabihin, nararamdaman ko dito sa mga kapatid dito ng mga nag-Muslim, yung pure talaga kailang pag-Muslim, na iba naman nakaharap ko, sabi sa akin, Ustads, kahit wala na yung sweldo ko sa araw ng pag-aral, hindi ako magtatrabaho. Allah. Sabi niya kasi, wala namang kapantay ito eh. Kalimutan mo na yung mundo kung ikaw ay haharap sa pag-aaral ng Islam. Meron dyan sa atin na gano'n, pero bibihira. Dito halos lahat gano'n. Mashallah. At kung makikita... Siguro, alam mo yun, Brother Fahad, kung nakakarinig si Brother Fahad, alam mo yun na isa yun sa mga pagkakaiba na maaaring ikaw rin naranasan mo na ganung pagkakaiba. Alhamdulillah. Okay, napakagandang kasagutan. Of course, bago magtanong ang ating butihing Ustad na Selimuddin, ay Ustad, Badiusaman, follow-up ko lang sa sinabi mo kanina na mas maganda ang pagpapalaganap ng Islam dyan sa Pilipinas sapagkat parang sincere ika nga. Ustad Badi, what do you think? Ano po sa palagay nyo bilang bitiranong mangangaral at tagapagturo dito sa Gitnang Silangan? Ang merong problema po, bakit po karamihan po dito sa Gitnang Silangan mga nagbabalik Islam, if it in case na hindi available ika nga, yung mga materials, yung mga source na pwede sa kanila ay medyo nanghihina ang kanilang pananampalataya. Yung iba nga ay nagpapabaya na at hindi na pupunta sa Islamic Center. Yung iba na ay talagang nauhumaling na ika nga sa makamunong buhay. What do you think? Ano po yung problema ng ating mga mag-aaral o kaya ang ating mga nagbabalik Islam na hindi na sila active po sa Islamic Center? Ano po ang pwede nating ipayo sa kanila, Ustad? Una-una kasi,
marami ako na-experience sa mga hindi naging active. Pero natutuwa lang kasi ako kapag sila bumalik sa Islamic Center, ikukwento lang buo yung nangyari. Which is, yung mga turo pala na itunuro natin sa kanila, hindi rin nila nakalimutan. Nga lang, nanghina lang sila sa dami ng pagsubok, sa dami ng mga pangyari, ang dami ng fitna. Kaya sa mga kapatid natin sa Saudi Arabia, karamihan ay dahil sa napaharap sa matinding pagsubok. Kaya yun ang naging dahilan kung bakit hindi sila naging active. Pero sa nakikita ko, majority, nakapasok ng Islam sa kanilang mga puso. Nga lang, kapag hindi natin sila na-follow up, kahit bumisita ka lang, umiti ka lang, malaking bagay nila, lalo pag may dala kang merenda, di ba? Kaya kailangan natin talagang follow up sa kanila. Alam natin at alam din nila yun. Pero hindi nangangahulugan na Sheikh Ali na sila'y tuluyan ng nangawala. Kasi natatandaan ko, isa sa mga kapatid, isa lang sa marami, isa sa mga kapatid ng Muslim 1991, na sabi na sa akin, Ustad, 2 beses lang tayo nagharap. Pagkatapos ako'y nakauwi, at alhamdulillah, sabi niya, tumalab naman yung mga turo niyo sa amin at saka natutunan po yung pagsasala. Kaso nga lang, dumating sa punto na hindi na siya makapagsala nung siya nakapagtrabaho bilang seaman ng 5 taon. Hanggat sa itong kapatid na ito ay malayo ng paggaligaw. Pero minsan kasi yung mga babae, minsan din marami talagang matinong babae. Yung misis niya ang nakapagreklamo. Sabi niya, ano ba itong nangyari sa atin? Muslim ba tayo talaga? Oh, palahalan lang. Sabi ng brother, sabi niya sa sabi niya, tama ka. Muslim tayo talaga, hindi tayo Christian, Muslim tayo. Nung gagawin natin para masolusyon ang problema natin kasi ligaw na tayo eh. Sabi niya, maghanap tayo ng lugar na matitirahan na maraming Muslim. Kaya sila ay pinalat, sila ay nakakita ng tirahan na malapit sa ISKAD at nakapag-aral yung isa sa mga anak niya sa ISKAD na nakatapos ng high school doon at pagkatapos niya mag-aral, nakapatuloy ng pag-aral sa Baguio at nakagraduate ng Baguio. Kaya hindi lahat ng naliligaw, nawawala, tuluyan ng nawawala. Yun ang totoo. Mashallah. Yes. Mashallah, napakaganda yung usapin na nangyayari at sa panahon na ito, sa oras na maraming nanonood talaga sa atin, especially mga balik Islam, na I think more on dito sa Saudi Arabia o sa ibang bansa na mga OFW, which is talagang malaki yung kinakaharap ng mga balik Islam. I think para sa akin, kasi ako isang balik Islam dito sa labas ng bansa, sa isang OFW, maraming fitna, ika nga, no? Kapag hindi talaga natin ipinagpatuloy yung pag-aaral natin sa Islamic Center, which is bukas na bukas ang Islamic Center. Kulang na nga lang po, Ustad, di ba, sinusubo na lang sa atin, no? Minsan, libre na lahat sa atin. Unlike sa Pilipinas, no? Kung ating isipin, sa Pilipinas, napakahirap, no? Maging isang balik Islam. Kung tutuusin natin na, hindi katulad dito, katabi-tabi yung mga masjid. Kasi sa kabilang may Islamic Center, diyan sa Pilipinas, even sa may bayan namin, kailangan po pumunta ng city para makakita ka ng Muslim. O magkaroon ka ng, magising ka ba na, may may Muslim pala dito. So, iba yung kalagayan ng mga balik Islam. So, ano po yung maaring advice niyo po, Ustad, no? Sa mga balik Islam na nasa OFW at balik Islam na nasa Pilipinas as of now? What can you advise? What can you say? Ayon sa aking experience sa mga kapatid natin, kailangan na talaga una-una maging totoo sila. Maging totoo sila sa kanilang pinasok na bagong religion para sa kanila. At yung pagiging totoo nila, kalakip to ng kanilang sinseridad. Maging totoo sila, sincere sila sa kanilang pagpasok sa Islam at alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala silang ibang dahilan. At higit sa lahat, pagkatapos nun, pag naging totoo sila, ay mag-aral sila. Kasi yung iman natin, ang kumbaga sa halaman, ang pangdinig noon ay kaalaman. Iman ang didinigan mo sa pamagitan ng kaalaman. Meron ako ikukwento na maikli lang. Meron isang kapatid na isang Bisaya, taga General Santos, na nakilala ko na sa Facebook. Sabi niya sa akin, Ustad ka ba?
Sabi ko sa kanya, sabi nila, ustad daw po. Kung gano'n, sabi niya, may problema ako. Sabi ko, anong problema mo? Sabi niya, yung pastor ko, kailangan kong haharapin, hindi ko kaya gumarap kasi kulang pa ang kaalaman ko sa Islam. Pwede ka bang pumunta? Sabi ko, sige, gagawa ko ng paraan, makarating niya, malapit lang ako sa General Santos City. Nung tinawagan ko, gusto ko nang pumunta, sabi niya, ustad, wala na ako sa Zamboanga. Wala na ako sa General Santos, wala sa Zamboanga na ako. Sabi ko, pero ba't ka napunta dyan? Sabi na, tinakuila ko ng mga magulang ko eh. Kaya nagkakalap ako napunta ako ng Zamboanga. Sabi ko, bro, meron akong konting halaga dito. Konti lang. Ang mahalaga, sabi ko, meron kang pangtawid lang. Pinadala namin ang pera pagkatapos nun. Nung tumawag uli, sabi ko, saan ka na, bro? Sabi, dito ako sa Quiapo. Anong ginagawa mo dyan? Ba't ka napunta ng Quiapo? Wala akong kilala dyan. Ang mga kakilala ko, nandun kila brother Marwan, sa Taguig. Sabi ko sa Taguig, doon marami akong kilala. Hindi na nagdadalawang isip. Siguro, di ko alam, sumakay ng taxi, pumunta ng Taguig. Ngayon siya ay nasa Taguig at inalaga ng isa sa mga kapatid natin na ginagawa ko ng paraan para makabalik ng Saudi Arabia at galing din siya ng Saudi Arabia. Isang Bicolano na kapag-asawa sa Ilocos. Ang mahalaga, siya ngayon na nag-alaga, sabi na ikalaga ko ngayon si Abdul Hamid Ustad, sabi ko, mashallah, tingnan mo talaga brother, sabi ko, ang tao pala kapag siya naging totoo at naging tapat, naging sincere sa kanyang pagyakap sa Islam, hindi siya pamamayaan ng Allah kailanman. Biro mo, mula dyan sa Maynila, hindi siya napabayaan. At nakita ko, yung mga kapatid natin ng mga Maranao, ay merong nag-uunahan kung sino magpupok. Kaso nga lang, nandun na siya sa Taguig, para pag lagay na yung lupil sa Taguig, kaya ayaw na umalis. Meron nag-uunahan ng mga kapatid natin ng mga maliit na negosyante. Nakita ko sa sa pag-uusap nila mga maliit na negosyante, gusto sila kupin si kapatid. Sa tingnan mo, kapag naging totoo ka sa pagyakap mo sa Islam, hindi ka pabayaan ng Allah. Imposible na pabayaan ka ng Allah kapag naging totoo ka. Yun ang halimbawa ko, si kapatid na wala pang 1 buwan sa Islam. Dito sa Pilipinas. Kaya yun ang mga kapatid. Yun ang payo. Hindi totoo, sincere at saka mag-aral. Actually, pag pinag-usapan natin okay, yung tinatawag na dawa, ang daming, lalo pa Sheikh Badi ay ilang taon na siya sa field ng dawa. Kaya naman hindi maiwasan ng mga kwento, ang napakaraming kwento at iba't ibang kwento ang kanyang nakakasalamuha at nalalaman mula sa kanyang mga nakakaharap, mula sa mga tao na kanyang nakakasalamuha. Sheikh Badi Azzaman, wallahi, ako ay parehas tayo ng field na tuturo at nangangaral at the same time ay nagdadawa. Pero may mga bagay na kung saan hindi natin makakalimutan mula sa mga karanasan na ito sa field ng dawa. Para sa iyo po, ano ang senaryo, sa iyong karanasan, anong kwento na hindi mo makakalimutan mula na may kaugnayan sa pagdadawa? Actually, yung naikwento ko rin kanina, hindi ko talaga makalimutan yun Kasi, first time ko makaharap ng hindi Muslim, at hindi na pinakialaman yung baluktot kong Tagalog, doon na siya nakapokus sa aking ngiti. Sabi ko, kahit palang hindi sa dawa, na kahit hindi ka marunong masyadong magsalita, kaya ibig sabihin nun, yung pagiging mabait mo sa mga hindi Muslim, ay makakahinggani na yun sa kanila. Actually, totoo talaga yun. Marami talaga nag-Muslim dahil sa magandang asal ng mga Muslim. Di ba? Kaya yun ang hindi ko talaga makalimutan kasi unang-unang tao na inamin niya, hindi ako ang nagsabi noon. Siya mismo, sabi niya dahil sa Ustad, naging Muslim ako. Samantala, hindi naman ako ang parating humarap sa kanya bago siya naging Muslim. Pero ako pa rin ang naging daan doon. Yeah. Actually, si kapatid, ang pangalan niya si Alan Ramaliosa, taga Paras Rizal. Inshallah ay namatay na siya. Yung pangalan sa Islam, Ibrahim. Hindi ba nakasakit siya at yun na kinamatay niya. Sa Saudi Arabia siya nagkasakit, dito siya namatay sa Pilipinas. At ang malungkot lang, nakakasaklap lang, yung kanyang pamilya ay nanatiling Iglesia ni Cristo. Mga dalaga ng mga anak niya ay lahat Iglesia ni Cristo. Walang naging Muslim sa kanila. Pero siya, napangahawakan ng Islam. Mashallah. Ayun, hindi ko talaga makalimutan yon. Kasi parang unang-unang experience ko sa dawa na hindi ko alam na ako pala naging dahilan nung pag-Muslim ng tao. Mashallah. At nung tinanong ko siya, bro, sabi mo Katoliko ka? Sabi niya, Ustad, sorry. Sabi, bakit?
nagsinungaling ako sa iyo. Ito ang ID ko. Pinakita sa akin ang kanyang ID sa Iglesia ni Cristo, pinuno ng pangkat. Si pinuno ng grupo. Hindi sa ordinary Iglesia ni Cristo lang. Hindi Sa Paras Rizal. Sa leader. Leader ng grupo ng Iglesia ni Cristo. Hindi sa ordinary Iglesia. Talagang At nalaman ko yun. hindi mo talaga makalimutan siya kasi pati pangalan niya hindi mo dumatak talaga sa isip mo yung pangalan niya. Ilang taon na? Actually, Wala hindi talaga makalimutan. Yun ay 1991. Chef, may 1991. itatanong po ako sa inyo kung inyo pahintulutan, may itatanong po ako sa inyo. Sa haba po ng panahon ng pagtuturo nyo sa Islamic Center sa Saudi Arabia, yung bago pa man kayo umuwi, Qadarullah, ano po yung palagay nyo na isa sa matatanggap nyo sa sarili nyo na isa sa mga greatest achievement nyo sa pagbabahagi ng kaalaman at pagtuturo nyo sa Islamic Center? Ano po ito? Allahu Akbar. Halos pare-pareho lang naman eh. Halos pare-pareho lang. Ang pinakamahalaga siguro na yung kung i-generalize ko, yung pagtanggap ng tao. Naging katanggap-tanggap ka sa lipunan. Sabihin, wala kang kaaway, wala kang kahit sino. Yun ang napakahalaga kasi isa yung sa sign na ang kapag nagawa mo ay mabuti, ay maging katanggap-tanggap sa mga tao. Ustad, Yun Badi, wala. Siguro baka sa inyo merong galit sa akin, pero sa Sabi mo na, Ali. Si Ali. Sabi mo na, Ali. Ustad Badi, may follow-up lang ako sa masyadong napakaganda ng iyong kasagutan. Sa buong buhay niyo po ba? Dahil of course, masyadong napakaganda yung kanyang pananalita na isa sa achievement ay yung maging katanggap-tanggap ka sa mga tao. Yan, ang ganda, parang nakakuha ko ng magandang words for today. Do you think, Ustad Badi, na nangyari po sa buong buhay niyo, nagkaroon ka po ng basher? Basher or critical? Meron, Chef. May naalala ko is meron. Pwede pa ba namin Sabihin ko na rin para malaman? marinig at maging aral sa mga kapatid. 2 beses. Una, nung nagkaroon ng problema ang kapatid natin sa Maynila, si Ruben Padilla, na pinapinyagan ng kanyang anak sa simbahan. Alam ko na 3 kami nagsalita, si Brother Isa Caparinio, na anak ni Noh Caparinio, pinagsama-sama na yung 3 nagsalita. Ako, si Sheikh Alimuddin, at saka si Ahmad Javier. Pero lahat kami magkaibang tema ng aming salita. Si Ahmad Javier, mabigat, pero wala siyang binanggit na pangalan. Si Alimuddin, magaan, pero may binanggit siyang pangalan. Ako mabigat at may binanggit akong pangalan. Sabi, mabigat na, may pangalan pa. Okay? Kaya, maraming nagmura sa akin sa social media dahil doon. Astaghfirullah. Siyempre kasi ako ang pinakamatindi. Si Ahmad Javier, kahit sabihin pa natin, mabigatin na lang sinabi, hindi na siya nagbanggit ng pangalan. Si Alimuddin, nagbanggit ng pangalan, pero mashallah, isa sa katangian ng proprietor rin, maging magaan eh. Di ba? Eh siguro, hindi ko alam kung bakit naging mabigat ang salita ko. Siguro ang dahilan dahil makakilala kami ni Abdulaziz Padilla ng personal. Kilala niya ako ng personal. Kilala ko siya ng personal. Kaya hindi ako nag-personal, pero gusto ko siyang may tuwid. Hindi ako nag-personal, pero gusto ko matuwid. Ito naman si kapatid na Isa Caparinio, anak niyo Caparinio. Ay yung salita ko sa totoo lang, nasa dulo ng aking live. Pero kinuha na yung dulo, pinutol niya yung umpisa para lang isama na sa salita ni Sheikh Alimuddin at si Ahmad Javier. Doon nakatanggap ako ng mga mahanghang talaga na mga pagmumura. Subhanallah. Pangalawa, nung nagkaroon ng problema sa New Zealand, ay yung kasama namin na France sa Islamic Center, ibinost niya, kasamang pag-post niya nung mga kapatid sa Sinahiya, yung aking page. Kaya umabot ang nakapanood ng aking mga paliwanag sa page ng 254,000. Masya Allah. Nakatanggap ako ng matindi talagang pagmumura. Sabi ko kay Brother Ramil, sasagot ko. Sabi na, ikaw. Sabi ko, wag na. So, Ustad Badi, ito yung pang follow-up ko bago sila magsalita. Paano niyo po ba, bilang sa mga basher na anyong paano niyo po ba ina-handle? How do you handle your bashers? Actually, ang totoo talaga, napanood naman ninyo sa mga kung sa bangayan sa social media, lalo na sa propagation na hindi ako nakikialam. Ganon din kapag may mga tao na
baka meron silang mga masamang loob, ano na salita sa akin, hindi ako sumasagot. Hinahayaan ko na lang. Pinapasa Allah ko na lang. Mashallah. Pasbir amaya kulun. Pasbir amaya kulun. Merong salita sa Banal na Quran na minsan nagamit ko sa mga kapatid. Sabi ko, isipin nyo lang sinabi ng Allah sa Banal na Quran, "Qul mutu bi ghayzikum." Mamamatay kayo sa galit ninyo. Hindi ako magsasagot sa inyo. Matindi rin pala. Saka Sheikh, natandaan nyo rin yun, merong nag-bash sa inyo, sabi, bakit daw yung ustad nakasuot ng gold na relo, yung pala plastic na dilaw yung suot nyo? Ewan ko na kung natatandaan yun. Natatandaan ko. Isang sister, sabi ko, sister, paano naging gold? Yun, kita plastic. Goma. Kala ko yun yung bashing, mas matindi mo pala yun. Ay, maraming mas matindi. May pagmumura talaga. Sabi ko nga, nagkakilala kami ng si brother, makakilala kami matagal na, pero si brother Ahmad, si Jibril Salas, Ahmad Jibril Salas, nakakilala kami sa Facebook, nakakausap kami, ay yun, nagkatanungan kami, anong gagawin natin kapag may mga sabi ko, bro, kung ako tatanungin mo, tatahimik lang ako kasi wala rin ako makukuha magandang resulta kapag sumagot pa ako. Pero yung sister, may nag-comment po, Sheikh, yung pinaka-greatest achievement nyo daw, no? Sabihin natin siguro as a group, hindi lang kayo, yung pagtatranslate nyo daw po ng Quran from Arabic to Tagalog, yun daw po yung isa sa bibilang isa sa mga greatest achievement nyo sa da'wah o sa Islamic Center. May nag-comment po. Actually, marami. Pero para sa akin, ang lang nung kasi matagal namin ginawa. Mahigit 4 na taon namin ginawa ni Muhammad Amin. Kasi ang totoo naman talaga, natulungan kami ni Sheikh Abul Khay sa umpisa hanggang katapusan ng Surat Ali Imran. Pagkatapos nun, umuwi na si Sheikh Abul Khay sa Pilipinas. Ang tulong niya sa amin, siya ang nagsusuri ng aming translation. Pero hindi na siya makasama sa pag-translate kasi wala na siya sa Saudi Arabia. Kaya pagka-uwi ni Abul Khay, umabot pa kami siguro ng mga mahigit 4 na taon bago namin natapos yung mga talamin. Siguro kung sa matagal na trabaho na kapag kami ay nagtatranslate, nakasarado ang pinto, walang cellphone, walang bisita, walang basta magta-translate lang kami, hindi kami tatanggap ng bisita, hindi kami tatanggap ng tawag. Kaya yun ang medyo may kahirapan at mahaba rin. Pero sa tingin ko, katulad pa rin ng pare-pareho lang. Ang mahalaga lang kasi hindi ko alam kung bakit marami talagang gumawa ng paraan para lang may kalat yung translation na hanggang ngayon nangangako ang printing press na ipaprint ng 1 million copies ay hindi pa naumpisahan. Pero marami talagang tumulong. Unang tumulong yung Rabwa nung sila yung pinakasikat sa social media na sila nilagay nila sa kanilang website na pwede mong makita yung translation dun sa website nila. Ngayon ay hindi ko alam kung sino ang gumawa ng paraan na meron ng apps ng Quran sa Tagalog nang nilagay lang doon yung translation namin na sa translation si Ahmad Jibril Salas. Yun lang pinagsabi doon sa apps. Kumarating ngayon sa buong Pilipinas, kumalat na tuwan-tuwa ako. Alam niyo bakit tuwan-tuwa ako? Si Ahmad Jibril Salas, nabanggit ang kanyang pangalan. Kami ni Muhammad Amin, wala. Nakalagay doon kasi ICDO. ICDO. Tuwan-tuwa ako kasi mahirap maging tanyag, baka papasok si Shaitan sa intention, masisira. Kaya sabi ko, tingnan mo kung paano inalagaan ng Allah ang gawain, hindi na hinayaan na lilitaw yung pangalan namin para hindi kami makilala. ما في مشكلة يا شيخ وما تقدموا بخير تجدوه عند الله سبحانه وتعالى. Yun na nga. Actually, tuwan-tuwa ako kasi marami ako nakakaharap. Kamakailan lang, last week. Sabi niya, hindi ko alam, Ustad, ikaw pala yung palagi kong pinapanood. Ikaw pala yung nag-khutbah doon sa masjid. Hindi ko alam na ikaw pala yun. Di sabihin, ikaw yung pinapanood ko. Kasi una kami nagkita sa masjid. Balik Islam. Sabi ko, bro, maganda yung bro kasi mahirap maging popular. Kaya maganda hindi ako kilala nakakarating. Mas maganda yun. Kasi kung manatili yung aming intention, inshallah, hindi mahaluan ng riya. Di ba? Mashallah. Ang ating talakayan ngayong araw at of course,
bago magtanong ating mga dahil sapagkat ang oras ay napakaiksi, lahat ng ating mga viewers dyan sa Pilipinas at dito sa Gitnang Silangan, umabot sa USA, dyan sa Berlin, Germany, at saka sa Dubai, at saka sa Europa. Mashallah ang ating programa na kung saan ang daming nanonood. And of course, manatili kayo sa inyong mga bahay sapagkat mamimigay kami ng mga limpak-limpak na mga load, tag 100. Dahil special ang ating programa ngayon at special ang ating guest, ay mamimigay kami ng 100 load mamaya na 4 ng mananalo mamaya. Kaya mga viewers, tumutok lang kayo. Ayan. Sheikh, may nagtatanong po kung pwede, kung pahintulutan nyo. Kasi hindi po marami pong mga nanonood sa atin na hindi alam po yung personal life nyo. Baka pwede pong bigyan nyo ng konting glimpse lang. Kayo ba ay binata, may asawa na, ilan po ang anak, no? Opo, para marinig nila. Biography. Natatawa lang ako pag tinatanong ako sa pag-asawa. Bata pa lang ako. Pangarap ko talaga na magkaroon ng maraming asawa. Allahu Akbar! Hindi, sa totoo lang. Pero sabi niya, Ustads, bakit ang ganda ng katayuan mo sa Saudi Arabia, ba't hindi mo ginawa? Sabi ko yung nga ang tanong, bakit ko nakalimutan yung pangarap ko eh. Dahil siguro sabi ko nabisi ako sa dawa. Kaya alhamdulillah, ako nagkaroon ng asawa noong 1998. Ang edad ko ay nasa 34 years old. 1998. Okay. Tapos ako naman ay pinalat, nagkaroon ng nag-iisang bukod tanging unika iha, babae si Sumaya. Kaya siya ay ngayon ay 17 years old, grade 11, na kahit pandemic, alhamdulillah, nakapasok pa rin ng eskwelahan. Kaya yun ang ano. At ang higit sa lahat na hindi alam na nakakarami, ang asawa ko ay isang Ilongga, taga Capiz, taga Rojas City, na laking Maynila. Maaaring magtataka yung iba, sabi, ay sistat pala, ay balik sila mag-asawa. Opo. Scientist. Anong problema kung balik siya naging asawa ni Badiw Jamal? Ano pakakaiba? Pareho lang. Diba? Ay, alhamdulillah, marami nagugulat sa mga kaklasmate ng misis ko kasi nung nag-aral daw, misis ko kasi scholar siya nung nag-aral siya at nakatapos siya ng chemical engineering, ay yung mga nung nakita ng dalawang kaklasmate niya sa Jeddah, sabi nila, anong trabaho mo? Sabi nila, wala, nag-aalaga ng aking anak. Ibig sabihin, nung nag-aral tayo, inaasahan ka na ganito, gano'n na magiging posisyon mo. Ngayon, nag-aalaga ka na ng anak. Yun ang hindi kaintindihan ng mga hindi Muslim. Siyempre, mga classmate na hindi Muslim. Kaya yun ang alhamdulillah, nakasama ko sa dawa ng almost 9 years ang aking asawa. Mashallah, mashallah. Jazakallah khair, Sheikh Badi. Padalya. Yes, Ustad Badi. Tungkol doon po sa inyong Quran na tinag-translate sa wikang Tagalog, maaari siguro kung mayroon ba tayo sa Pilipinas na available na pinamimigay, kasi maaring may nagtatanong sa atin dito kung saan pwede makakuha ng yung itong Quran na to, na Tagalog. Actually, marami akong kopya dito, pwede ako magpadala, walang problema. Marami sige, hard copy, yung hard copy po, Ustad, yung mismong... Opo. Galing sa Riyadh. Yun alhamdulillah. Printing ng mga kapatid natin sa Riyadh, meron ako dito. Okay po. Yung mga nais sa Pilipinas, paki-PM na lang po si Ustad Badi, inshallah, para padalhan kayo niya, inshallah. At of course, dahil sa kasalukuyan ay gumagamit tayo ng digital, sa lahat po ng mayroong mga cellphones katulad namin dyan sa Pilipinas, I'm sure, pati ang mga kabataan ngayon sapagkat gumagamit tayo ng social media, ay mag-download po kayo ng application po na makikita nyo po yung translation po ng Quran. Makikita nyo po, mamimili lang po kayo kay Ustad Jibril Salas at saka sa Iqdo. Kung makikita nyo yung Iqdo nyo, yun po yung sabihin natin na ginawa o translate ni Ustad Amin at saka ni Ustad Badiu Saman. Of course, ay inshallah ta'ala lahat ng ating mga kabataan ay makapag-download nun inshallah. Ustad Badi, alam natin ang programa natin, ang B15 ay sponsored ng sabihin natin ng SKD at saka ng YCA. Ito yung mga kabataan. Ano po ang ating maipapayo, Ustad Badi? Sa isang kabataan na nagkakaroon po ng konting problema sa pag-aaral sa Islamika nga, ang ating mga kabataan sa kasalukuyan ay kung ating mapapansin ay something like nagkakaroon sila ng struggle, something like
gusto nilang pumasok pero minsan ay nag-iisip-isip pa sila. Pero when it comes sa Western ay talagang todo ang kanilang suporta, ika nga. Ano pang may papayo natin sa ating mga kabataan ngayon na nauhumaling sa social media? Kung sakaling nahirapan tayong sila ay ma-reach, makausap, ay magbilin tayo ng magandang habilin sa kanilang mga magulang para alagaan nila ng mabuti ang kanilang mga anak para ibig sabihin sa Islam. At ang naging problema kasi natin ngayon ay yung mga magulang din kasi hindi sila naging maingat sa kanilang mga anak, lalo sa social media, ay malaking bagay yung na nakakasira sa ating mga anak kapag sila ay nakapokus sa social media at nawala sa pag-aaral ng Islam. Kaya maaaring ikaw ay malayo pa sa kanila, hindi mo sila ma-advise ng kagad, pero ang advice natin ng mga magulang nila na alagaan nila mabuti ang kanilang mga anak at maingganin lang kanilang mga anak na sa halip na makinig ng music, madoon ng mga anumang mga teleserye, ay madoon na lang sila ng mga magandang paliwanagan sa Islam at saka yung mga Quran. Sabihin, ang Quran ay napakalaking gamot sa ating mga puso na sabihin, kapag narinig natin ay actually sabihin ko masaklap pa na totoo, pero ako dating music lover, astaghfirullah, pero yung mga kakilala ko ng mga Arab sa mga mabubuting kaibigan, sabi nila, hindi mo naman palitan ng Quran. Kaya ginawa nila sa akin, talagang itinambak nila ang lahat ng pagbabasa ng Quran sa akin. Pagkatapos doon, alhamdulillah, napalitan. Actually, ito mga kapatid ng apoy estudyante pala, matagal pa ako makatapos ng pag-aaral. Pero alhamdulillah, sa pamagitan ng mga mabait na mga kapatid na mga Muslim na marunong magpayo, ay nakayanan nila akong payuhan para maiwasan yung masama na yun na nakakasira. Dahil yun ay kumakasano sandata ni Shaitan para mapasok ang ating mga puso't kalooban. Kaya mga magulang at saka hindi rin tayo, huwag na tayo natin silang kalimutan. Sabihin, palagi natin silang i-follow up para malaman po ano ang kanilang mga activities. Sheikh, gusto kong itanong, Sheikh, related pa rin sa tinatawag na da'wa. Sheikh, since na kayo po ang sa mga sabi natin, yung bang mahabang experience pagdating sa da'wa, ano po yung, paano po nyo ikumpara ang da'wa noon at saka da'wa ngayon? Ano po yung pagkakaiba ng da'wa noong unang panahon sa da'wa ngayon? Ibig sinasabi ng millennial o anumang kanitong term, ano po yung pagkakaiba? Actually, lahat ay may negative, may positive, may negative. Pero kung titingnan natin ang mga dawa noon na wala pa masyadong social media, ay mahirap na nahirapan tayo sa pagdadawa. Nahirapan din yung mga tao para alamin yung mga ipinapaliwanag natin. Nga lang, yung mga resulta naman kasi ay mas matindi. Ngayon ay napakadali na ng dawa kasi kahit nakupo ka lang sa bahay mo, nakapagdawa ka. Kaso nga lang, yung resulta ay maraming naging maganda, maraming ding naging negative. Na ibig sabihin, lalo na ngayon sa social media, yung mga hindi pagkakasundo ng mga kapatid natin nagpapaliwanag ng Islam ay nilalagay pa nila sa social media. Kaya naguguluhan tuloy yung mga tao. Samantalang nung wala pang social media, ay walang ganyan na ang actually kasi ang totoo talaga mga kapatid, kung naintindihan lang ng mga kapatid natin na nagdadawa, kung sakali nagkamali ang kapatid mo, huwag mo nang i-social media. Opo. Kung hindi mo kayang kausapin ng personal, edi ipagpaliban mo na lang. Kung sakali ang ginawa na hindi namang matindi ang kapinsalaan sa Islam, huwag mo lang yung social media. Kasi yun ang problema kasi ang tao kasi lahat tayo may puso. Kapag tinamaan ng ego natin, kahit tama yung sinasabi ng kapatid natin, parang nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingi tayo, nagmamahang-mangan tayo, tama naman ang kanyang sinabi. Diba? Kaya ito ang masamang epekto ng social media, napakadali. Ibig sabihin, hindi aabot ng ilang minuto kung ako ay nagsalita ng mali, nakarating na sa buong mundo.
Di ba? Samantalang dati, kung ano, sino lang kaharap ko, yun lang makakarinig. Kaya hindi lang siya kakalat. Kaya kung may negative at may positive ang social media, ay nagiging dala niya yung positive at saka negative niya na naapektuhan ng dawa sa pagiging positive at pagiging negative. Yun ang pagkakaiba ngayon at saka noon. Noon ay, Allahu Akbar, noon ay hindi talaga, pagkasano mashallah, karamihan sa mga kapatid natin na yumakap sa Islam ay, saka yung nagiging matuwid sa Islam, ay, kumbaga, hindi nila nakakalimutan. Actually, nung hindi pa masyadong social media, ito, nung pag-post ninyo nitong ating pagtatagpo ngayon, ay merong isang kapatid na nagmamalaki. Nasabi niya, mashallah, ang aking ustad, ang aking sheikh na ako'y nag-hajj noong 2001, ganito, ganyan. Sabi ko, sino to? Hindi ko kilala. Jadi tinignan ko yung profile niya, nakilala ko, yun ay naka-attain sa balad noon ng siguro wala pa sa taon. Pero nung tingnan ko yung boom wall niya, lahat patungkol sa Islam. Ha? Lahat patungkol, wala siyang mga naka-post na mga bagay na hindi ka nais-nais. Lahat patungkol sa Islam. Sabi ko, mashallah, sa ganung kaikling panahon, ang kapatid na ito, buwan Muslim siya, hindi siya balik Islam, buwan Muslim, ay natuto at mashallah, naging mabuting Muslim. Sa maikling panahon lang. Eh, siyempre kasi siguro nung nakapasok yung mga tamang kaalaman sa kanya, ay hindi, kumbaga sa ano, hindi na haluan ng maraming mga salita, maraming social media. Kaya nabuo siya hanggat sa nakayanin ng buo ng kanyang panindigan sa Islam at naging mabuti siya Muslim. Mashallah, tabarakallah. Mashallah. Kaya nabanggit niyo po yung social media, no, para sa kaalaman ng mga kapatid natin na nakikinig sa iba't ibang sulok ng mundo, no, sa Pilipinas, Saudi Arabia, at sa nakikita ko meron tayo nakabyo sa Amerika, no. Nais natin iparating na si Sheikh Badi Uthman Saliao ay meron pong lecture sa Mindanao People Dawah Association. Actually, isa po ako sa mga taga-subaybay, no. Siya po ay tumatalakay sa mga ginintoang aral sa talambuhay ng mga sahaba o kapanalig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I highly recommend na pakinggan nyo, sundan nyo, dahil dito tayo makakapulot ng mga pampalakas, no, yung takwiyatul iman, pagpapatibay ng iman, ayon dun sa mga nangyari sa mga sahaba radhiyallahu anhum, nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos yumao ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay matatagpuan sa Mindanao People Dawah Association. Nandun po yung mga lecture yan, naka-record doon. Mga ginuntuang aral patungkol sa talambuhay ng mga kapanalig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tama ba siya, Pwede? Opo, tama po. Yan. Meron tayong bagong studio katatapos lang nung aming pagtalakay ng karapatan ng kababaihan sa Islam. Apo, yes. Okay. Tapos na yung aming mahigit 20 episode dun sa karapatan ng kababaihan sa Islam. Yung iba sabi, bakit masyadong mahaba? Sabi ko, bakit? Wala pang karapatan ng ating mga ina para ipaliwanag kung anong kanilang karapatan. Mashallah. Actually, Ustad Badi, if it in case in the future na kami po ay magbabalik Pilipinas po, pwede po ba kami diyan sa ano nyo, bisita sa inyo? I-invite ang BFF. Oo. Pwede, alhamdulillah. Inshallah ay mapalawig pa yung ating pag-handle ng dawa, lalo na sa mga non-Muslim at saka mga new Muslim sa buong Pilipinas. Alhamdulillah naman ay kung hindi nagsiuday sa pandemic, ay marami talagang nakahanda na makisama sa amin, pati na rin mga kapatid natin ng mga Arabs. Gawa nung iba na yung sistema ngayon, iba na yung tema ngayon. Ang tema ngayon, mga kapatid, ang hawak namin ay gobyerno. Baka sa lantaran na kami ay nasa ilalim ng gobyerno, na kung kaya, ibig sabihin, wala nang hidden agenda, wala nang nakakatakot na baka grupo ni ganito, baka grupo ni ganon. Kaya alhamdulillah. Babansagan terorista. Okay, totoo talaga. Pero ang Saudi Arabia, hindi pa rin sila na nagpapalamang ng iba. Sila pa rin ang unang-unang sumuporta.
Alhamdulillah. Ustad Badi, merong pinakamagandang katanungan dito. Ito ay galing kay Yusuf Manuel Alperez. Sabi niya, Sheikh Badi, ano po ba ang may bibigay ng payo sa ating mga kapatid na nagkakaroon ng pagkakahati-hati dahil sa mga hinahangang mga mangangaral sa Islam at sila ang nagtatalo-talo sa pamamagitan ng social media? Ustad? Very nice question. May papayo ko lang sa kanila ay ganito. Sigurado naman, yung mga kapatid natin na mga bago, ayon sa aking pagkakaalam, ay wala namang siguro nag-feed ng maling kaalaman sa kanila. Kaya ang may papayo ko, manatili sila sa kaalaman na meron sila. Ha? Manatili sila sa kaalaman na meron sila at kung sakaling nais nilang magtanong, ay magtanong sila doon sa alam nila na higit na nakakaalam sa Islam. Huwag sila magtanong kung kani-kanino. Huwag na sila magtanong sa social media. Magtanong sila kung pwede sila mag-PM sa mga nakikita nila na nagpapaliwanag ng Islam na pinakakatiwalaan nila. I-PM na lang nila, huwag na lang i-social media. Kasi kapag nagtanong ka ng tanong, maaaring yung mismong tanong mo ay magtatanong ang mga kapatid dun sa tanong mo. Ay hahaba. Kaya itireso mo lang sa mga pinakakatiwalaan mo na magsasagot, doon mo na itanong. Una, mag-strict ka sa kaalaman na ano ang inabot mong kaalaman. Sigurado naman, alam ko naman na wala naman nagtuturo ng maling kaalaman. Una-una yun. Pangalawa, kung meron kang bagay na naguguluhan ka, magtanong ka sa mga higit na nakakaalam, na alam mo na yun ang pinagkakatiwalaan mo para makuha mo yung tamang sagot. Ako, pag ako'y tinatanong, hindi ako tumatanong, hindi ako sumasagot sa social media. Sumasagot ako direct dun sa taong nagtatanong at sabi ko, nahirapan ako sa chopping, kaya mas madali sa akin magsalita na lang sa iyo. May papaliwanag ako kahit gaano kahaba ang kaya kong ipaliwanag sa iyo. Mashallah. Kaya ganoon lang ginagawa ko dun sa mga naguguluhan. Sheikh, meron pong nagtanong, pwede po ba raw halimbawa yung Muslima ay magtatanong doon sa ustad o sheikh o tagapagturo na kilala nila, okay lang po ba yun? Kasi po sabi niyo magtanong sa mas nakakaalam. Okay lang po ba yun? Magme-message daw sila, mag-PPM? Ito ba hindi pinagbabawal? Hindi naman. Paano ito nagbabawal eh? Sabi nga lang sa Banal na Quran, fas'aluhun na min wara'i hijab. Allahu Akbar. Sabihin, kapag kayo nakipag-usap sa mga kabaihan, eh meron tabing. Di ba? Kaya malaking tabing naman, layo na ang pagitan ninyo, hindi tabing na yun. Paano magtanong ka ng Sa likod ng tabing. Kasi po, Sheikh, yan ang medyo nagiging hot topic namin ni Sheikh Alamuddin kapag kami nagla-live. No? Kasi sabi, meron daw pa umpisa, PM, tapos tatawag na video ko. Auzubillah. Kaya di ko na natanong kung okay lang daw tanong. Doon sa ating live page, patungkol sa pag-aasawa. Sa totoo lang, ako napipilitan akong makipag-usap. Kapag sabi ko kung nasa Pilipinas ka lang, nakausapin kita sa telepono para may paliwanag ko ng lubusan. Kasi dahil din sa simula, siguro kilala naman ninyo ako'y nakapagtanggol ng mga kababaihan. Sorry sa mga kalakihan, ha? Diba? Ay, dahil kasi marami kasi mga sister natin na kumbagasano na Hindi kayo na mag-host. kaya dahil doon, kaya nga napag-usapan itong karapatan ng mga kabaihan dahil doon. Pero ang karapatan ng mga kabaihan ay ito yung suggestion ng isang kapatid natin na si Amir Villegas. Kung hindi niyo kilala si Amir Villegas, Villegas nasa Ilocos. Pero siya ay dating waiter ng Patrackers ng Jeddah. Estudyante siya ng Alhamra sa loob ng dalawang buwan. Kaya siya yung nagiging daan doon. Sabi ko, bro, ganito na lang. Ipaliwanag na natin ng buo para ibig sabihin ng mga katanungan ng mga sisters ay marinig nila. Mashallah. Okay, so dahil ang ating oras ay umabot na ng ating ng ating director, baka mag-overtime tayo at malaki ang sisingilin sa atin ng ating programa. Of course, tayo ay live at nakatutok
dito mismo sa Makkah Al-Mukarramah, ang pinakagitna ng buong mundo, na mashallah ay nandito si Ustad Alimuddin, si Brother Anwar, at saka si Ustad Ismail, mashallah. Lahat ng ating mga viewers, gustuin man namin magbigay ng maraming oras para sa inyo, kaya lang meron tayong sinasabing oras, ika nga. At of course, magbibigay ang ating mga tinatagong B15 na mga katanungan magmumula sa Studio A ni Alimuddin at saka ni Anwar, of course, ay ito na ang ating katanungan para sa ating mga viewers. Manood kayo ngayon na dapat ibibigay namin ang katanungan para makita namin kung sino mga nananalo. Ilabas na ang inyong mga mobiles at ito na ang katanungan patungkol kay Ustad Badi. My first question. Okay. So ngayon, ang aming katanungan para sa lahat. Ang first question natin sa mga taga-subaybay, nanonood, nakikinig sa programa At of ito. course, before we bigay, ay ito ang ating rules and regulation ngayon para malaman ng ating mga viewers. Isang katanungan magmumula kay Anwar, isang katanungan magmumula kay Alimuddin, at isang katanungan magmumula sa akin, at isang katanungan. Meaning, 4 na po ang mananalo, pinakaunang sasagot at tama. Ganun po ang mangyayari ngayon. Kaya mauna ang katanungan. Pwede bang magpaalam ako ng konti habang kayo nagtanungan? Ano lang, 3 minutes. Sige po. Okay, Sige po. sige po, Ustad. Huwag po kayong mag-off. Okay. Okay, go ahead. So ang unang tanong natin sa mga nakikinig, no, Luzon, Visayas, Mindanao, Jeddah, Saudi Arabia, Amerika, may nakikita ko, no. Ang ating tanong, may Netherlands pa pala, Canada, Pero ang sorry. tanong, saglit lang. Paano yung sagot? Saan kukuha yung sagot? Kasi Kailangan Ang isahan yung sagot. ay Hindi nandyan pwedeng sa isa-isa. page ni Anwar at saka na page ni Alimuddin. 2 mananalo sa page ni Anwar at 2 mananalo sa page ni Alimuddin. Wherein, yun ang mangyayari. first and second question ay mga galing sa page 1, mga galing Yeah. sa talagang ano. Yes. Okay, mga galing Malinaw? sa sabihin. Okay, sa mga viewers na nandito sa page ko, ang una at pangalawang katanungan, ito po ay para sa inyo. At ang viewers naman sa page ni Anwar ay para sa pangalawa at pangatlong katanungan. Tayo. Oo. So ngayon, ang katanungan ni Ustad Ismail ay Cardo at saka katanungan ko ay para sa page mo. At ang Okay. katanungan yung dalawa ay sa page ni Anwar. Ganun yun ang mangyayari. Hatian, hindi po hatian ng mana, kundi hatian ng ating mga limpak-limpak na mga mananalo dyan sa Pilipinas. At kung kayo ay nanonood dito sa Gitnang Silangan, of course, ay para makuha nyo at maklaim nyo ang aming ibibigay na 100 load, ay ibibigay nyo sa amin ang inyong mga numbers na mga mahal nyo sa buhay sa Pilipinas upang ma-enjoy nila ang kanilang karapatan na magkaroon ng hello free call, ika nga. Para ma-transfer ang load sa Yes, kanila. ito na ang ating unang Okay, katanungan. unang katanungan. Yes, Ustad Ismail. Ang first question ay tarararan. No? Ang first question, ang unang tanong, no? Ang numero unang tanong, as-su'al al-ula, ang tanong ay kailan unang bumagsak o naparito si Ustad Badi Saliao sa Makkah o sa Saudi Arabia at anong taon siya nagtapos? Ulitin ko yung tanong. First question, no? Su'al al-ula. Anong taon unang dumating si Sheikh Badi sa Saudi Arabia at anong taon siya nagtapos? Yan po Ibig ang unang sabihin, tanong. anong taon siya nag-aral? Dumating sa Saudi Arabia at anong Anong taon siya natapos? niya ito natapos. Yun yung unang katanungan. Of course, ang aming katanungan ay doon tayo sasagot sa page ni Alimuddin. Okay? At ang aking katanungan naman, pangalawang katanungan ay ano ang, of course, actually, Ano ang, tatatan, no? Ang pangalawang tanong ay, as-su'al at-tani ay, pangalawang katanungan ay ano po ang natapos na kurso ng Ay, ating mahal na butihing chef sa Umul-Qura University. Nag-aral siya doon. Anong kurso? Ito ba ay chemical engineering? Ito ba ay civil engineer? Oo, ano pa man. At of course, kunin niyo lang yung mga cellphone at sumagot na kayo sa page ni Alimuddin ngayon na mismo. Now. Okay? Go ahead, Anwar, sa inyong katanungan. Okay, pangatlo at pangapat na katanungan, ang kasagutan ay makukuha sa page doon sa viewer ni Chef ni Anwar Delight, sa page ni Anwar Delight, doon kukuha yung mga mananalo. So, ano ba yung pangatlong? Ikaw na. Ang pangatlong katanungan. Ang pangatlong katanungan. As-su'al al-thalith.
Question number 3. Question number 3, inshallah. Ang pangatlong tanong. Ang question number 3, as-su'al at-talita, pakibigay, Ak Anwar. Ang tanong. Okay, pangatlong katanungan. Tanong, pakibigay. Ulitin natin ang pangatlong tanong. Sige na, pakibigay, Ak Anwar. Yes. Ito na po, ang ating pangatlong katanungan. Sino, kahit ibigay lang yung pangalan o kaya kompletong pangalan, you can choose sino ang isa sa mga sheikh ustad na kasama ni Ustad Badi na nag-translate ng Quran sa wikang Tagalog. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mashallah. Isa lang ha, isa lang. Then, Pang-apat na katanungan. ano yun? Pang-apat? Su'al ar-rabi'a, pang-apat na tanong, no? Pang-apat na tanong, su'al ar-rabi'a, no? Mga kapatid, makinig kayo, apat na tanong, no? Su'al ar-rabi'a, Sheikh Alimuddin, sandali lang, pang-apat na tanong, su'al ar-rabi'a, sige, pakibigay na, Sheikh Alimuddin. Bismillah. Ang katanungan po ay post kay sa comment sa Anwar Delight, huwag kay Ustad Alimuddin. Ito pangatlo sa pang-apat. Pangatlong tanong. Okay, pang-apat na katanungan. Nalaman natin yung kasaysayan ni Sheikh Badi na 17 years old siya ay napadpad siya sa isang bansa bago siya nakarating ng Saudi Arabia. Anong Ako bansa lang yun? sasagot. Akin na lang yung load. Ako lang sasagot. Ako lang sasagot. Okay. Anong bansa na kung saan napadpad si Sheikh Badi Wadaman, 17 years old siya noon, bago siya nakarating ng Saudi Arabia dahil nga doon na ipadala ang kanilang visa. Dahil sa Ako na lang sasagot. kahirapan. Ako na lang. Oo, ako na lang sasagot. Pwede ako Hulaan na. mo. Oo. Pwede ako sasagot. I think sa Maldives. Give a clue. Give Sa a clue. Africa, Give a di ba? clue. Africa. Give a clue. Letter P ang unang letter P ang unang sabihin natin. Ang sa city Peru. na sa letter Sa K. Peru siya, di ba? Sa Peru. Hindi naman. Panama. Panama. Papua Guinea. Papua New Guinea. Hindi po Okay, yun. dahil nagkakaroon tayo ng katuan, mashallah, tabarakallah, at init. Hindi naman na Badi. Of course, nagbabalik ang ating butihing chef ngayon sa ating guest ngayon, of course. Bago natin siya bigyan ng pinakahuling pananalita at huling balangkas sa ating programa, kung ano ang masasabi niya sa ating programa at sa lahat ng mga nananabik na hindi siya nakasama at kanyang mga pananalita, lahat ng kanyang mga estudyante noon at ngayon at lahat ng mga kanyang followers. At of course, kung meron siyang ipo-plug ng mga projects tungkol sa nangyayari sa kanyang sa Office of the Religions Affairs, gusto natin marinig, of course. Ay of course, lahat ng ating mga viewers ay tumutok na kayo at sumagot dahil mamaya ang lahat ng mga winners ay makikita natin at magbibigay kami sa inyo ng mga private message upang kunin nyo ang mga prize namin, inshallah. So of course, Ustad Badi Saman, sa liyong mashallah. Okay. Bago natin bigyan ng panghuling. Go ahead. Okay, bago natin bigyan ng panghuling si Sheikh Badi para sa ang conclusion ng kanyang pananalita at yun din ang kanyang promote ika nga sa kanyang mga pages o kaya sa mga programa niya. Sheikh, I have a question, Sheikh. Alam natin na kanya-kanya tayo ng bilang mga ngaral at bilang da'wa ay kanya-kanya tayo ng mga strategy. So ano po sa palagay ninyo ang natatanging estratehiya ng isang Sheikh Badi Zaman? Nice question, mashallah. Allahu Akbar. Hindi Actually, ako, hindi ko alam. Pari-pari naman tayo siguro, pero pag ako ay makipagharap sa mga tao na lalo-lalo yung mga hindi Muslim, ay inisip ko talaga yung kung paano kumabuo ang awa sa mga tao na yun. Kasi mabuo sa akin na naawa ko sa kanila kasi wala sila sa Islam. Dahil sa ganung paninindigan, ganung paniwala, kapag ikaw ay nagsalita, hindi ka makapagsalita ng mga masasakit na salita na maaaring hindi kayo magkaunawaan. Dahil naisip mo, itong mga tao na ito ay mahal ko rin dahil tao rin sila, kaya kailangan maawa ko sa kanila. Kaya actually yun ay hindi galing sa akin kasi ano ang sabi ng Allah sa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Hindi kayo pinadala kundi bilang awa at pagmamahal sa sangkatauhan. Kaya kung si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binigyan ng ganung katangian, ano naman ang makakasama kung pagsikapan mo na meron ka rin gano'n. Ay yun ang mahalaga, yun ang mga kapatid na hindi salita, nasa loob. Wala nasa kalooban natin. Hindi sa Ika nga sabi nila, speak from your heart, di ba?
Mashallah, Kay same Sheikh with Madi the, galing niya, kay Sheikh Madi. yes, same with Of course, our ito Ustad, na ang Ismail. ito na ang ating pinakahihintay sa lahat ng mga followers at mga naging katrabaho o kaya naging estudyante ng ating mahal na butihing chef, si Ustad Badiusaman Salyaw. Ustad, hiningi po namin ang inyong pinakahuling pananalita para sa aming programa, para sa inyong mga tagasunod at mga sabi natin mag-aaral at of course kung mayroon kayong ipo-plug na mga project para sa da'wa, inshallah. Ustad, it's your time. Una-una, doon na sa project bago yung muling salita. Ngayon ang pinakamalapit na programa namin, bukod doon sa nakasit up na meron kaming pagtuturo sa mga new Muslim at meron kaming programa sa radio. At sabi sa akin ng mga kasama ko sa Hayatul Ulama, nung nabanggit ko na nakasama ako sa programa sa TV program, sabi niya, inshallah ay magagawa natin ang paraan yan kasi hindi naman tayo, marami naman gustong tumulong sa atin. Sabi ko, inshallah, ako ay nakahanda ako. Ay ngayon, ang susunod talaga ng programa namin na inaabangan namin yung kanilang pagbibigay ng go signal. Kami ay makipagharap sa mga matataas na namumuno sa Marines, sa mga sundalo. Pagharap sa mga sundalo. Sila ang nag-request na kami makipagharap sa mga sundalo, sa kanila, yung mga matataas na, para pag-uusapan yung kung paano mabubuo ang peace process na sa maraming kaguluhan sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao. Kaya yun na hindi ko rin inasahan, pero nailagay ako sa posisyon, hindi ako pwedeng tumanggi. At ito yung siguro kaibahan ng dawa dito sa Mindanao o sa Pilipinas actually. Actually nung umpisa na yan, may mga kapatid tayo ng mga nasa Marines din na nag-Muslim sa Zamboanga del Sur at nung umpisaan yung kanilang pagdadawa doon. Sabi nung kasama ko, hindi ako nakasama, pumunta nung sabi niya, sa isang pagtitipon-tipon na ang nag-ipon ng mga tao ay mga sundalo para makinig lang sa amin, ay kulang-kulang 1,000 ang naipon ng mga Kristiyano. Kaya sabi ko, mashallah, ang galing naman nung kinalimutan nila ang pandemic. Sabi ko, wala mo ng pandemic habang kami nagpapaliwanag ng Islam. Kaya yun ang maganda dito kasi sama-sama yung puwersa, pati yung mga kababayan natin ng mga hindi Muslim ay nakikisama sa mga programa natin kasi wala naman silang nakitang mali doon sa pakikitungo ng mga nauna sa amin na nakikitungo sa kanila. Kaya gusto lang magpatuloy yung pagharap-harap ng magandang paghaharap na walang debate yan sa pagitan ng mga hindi Muslim, lalo ng mga religious leader sa mga Muslim. Kaya yun yung mga hinaharap namin ngayon na project na inshallah ay ipagawa natin. Tulungan niyo kami sa paggugawa na ito ay mabuo. Inshallah. Mga kapatid, ang pahuling salita ay siguro kilala naman ninyo kung palagi natin sinasabi ang ating mga payo, unang-una sa ating mga sarili, na ito ay ibig sabihin, pagbutihin natin ang ating gawain sa Islam dahil sigurado 100% dito tayo magtatagumpay. Meron ako naalala na nabanggit ng isa sa kilalang propagator na taga-Syria. Sabi niya, sa Islam, al-aslu fil amal al-islami al-hisba. Ang pinaka-pundasyon o pinaka-pangunahin sa gawain Islam ay hisba. Ibig sabihin na hisba, lillah. Ibig sabihin, alang-alang sa Allah. Bago ang lahat. Kaya isa rin yun sa isipin natin palagi na kapag tayo ay nagdadawa, alang-alang sa Allah, may sweldo ka man, wala kang sweldo, malaki man o maliit, saan man, isang tao, maraming tao, sino man, ay isipin mo, ginagawa mo alang-alang sa Allah, kaya sigurado, ikaw ay magtatagumpay. Kaya yun lang payo ko sa akin sarili at payo ko sa inyo, na huwag natin kalimutan. Sabi nga nung sheikh na yun, sabi niya, natatandaan niyo, sabi niya, si Abu Bakar, nung siya ay napili bilang khalifa, sumunod na araw, nakita si Abu Bakar na nakapatong sa kanyang ulo ang mga tela na ibibenta niya sa palengke. Sabi ng mga sahaba, ya Khalifa ta Rasulillah, nagtitinda ka pa, ay Khalifa ka na. Sabi niya, in bayatu ahli fali ummati Muhammadin adhiya. Sabi niya, kung pakakawalan ko ang aking pamilya, ilalong makawala ang umma ni Muhammad.
tingnan niyo, ibig sabihin nun, walang sweldo si Abu Bakar, khalifa na, wala pang sweldo. Kaya hindi ko naman sinasabi ba, walang sweldo, kaso nga lang kasi, yung ginagawa natin alang-alang sa Allah, yun naman talaga magtatagumpay. Mashallah, tabarakallah. Jazakumullah khair. Para sa akin sarili at para sa atin lahat. Maraming salamat Ustad Badiusaman, and of course Anwar, dahil special ang ating mga ka-co-host, bigyan natin sila ng tag-isang minuto para sa kanilang pinakahuling balangkas, pananalita para sa ating butihing Sheikh. Ustad Ismail. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Sheikh Badi, una pinapasalamat ko kay Allah subhanahu wa ta'ala at hinihiling ko na ikaw ay gantimpalaan sa mga bagay na naiwan mo sa amin, mga ginintong pananalita, mga payo, no? At alam namin maaring nung kami ay mga estudyante mo, hindi lahat ng aming ginagawa, maaring na amin nasasabi, hindi mo nagustuhan, o ay patawarin kami ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dinadalangin namin kay Allah tabaraka wa ta'ala na pagkalaobang ka pa ng kalusugan at ganun din ng haba ng buhay, na nawa ay gabayan ka sa bawat hakbang na iyong gagawin at gawing mabiyaya ka saan ka man pumaroon. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khair sa lahat. Nawa ay hindi man dito sa Saudi Arabia o sa Pilipinas, nawa ay pagtagpuin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Jannah, inshallah. Inshallah. Yes, din sa studio room natin, sa studio A. Yes, ano masasabi mo, Ustad Alimuddin, sa ating butihing Sheikh? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Una sa lahat, ako ay nagpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil kung hindi sa Kanya ay hindi mangyayari at hindi magiging posible para sa atin na mairaos ang ganitong programa. Alhamdulillah, sa lahat ay ng pabor ay galing sa Kanya. Pangalawa ay ako ay nagpapasalamat kay Sheikh Badi dahil alam ko na napakahiktik ng kanyang schedule. MashaAllah, lalo pat nasa Pilipinas siya ngayon, marami siyang mga sunod-sunod na mga programa, mga lecture, social media at iba pa. Subalit ay binigyan pa rin tayo ng space, MashaAllah. Ito ay isa sa mga kagandahan ng, sabi natin, pagpapahiwati o implikasyon na mahalaga tayo para sa Kanya. Dahil kung hindi tayo mahalaga para sa Kanya, ay hindi tayo papansinin ni Sheikh Badi, hindi tayo bibigyan ng oras para sa implicit na ito. So alhamdulillah, Sheikh, marami pong salamat. Jazakallahu khair. Isa po kayo sa mga sabihin natin na kilala ko, Sheikh, mashallah, na hindi wajin mujamala, pero hindi sa mujamala, pero mashallah, natatangi po kayo at special kayo. At meron kayong special, syempre, na sa mga puso namin. Hindi na makakalimutan yan, Sheikh. Okay, kayo ay bahagi. At least naging bahagi po kayo ng aking journey. Bahagi ng aking, sabihin natin, kung ano man meron ako ngayon, ay kayo po isa sa mga bahagi nito, alhamdulillah. Naway lahat po ng ito ay tanggapin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ipagkaloob sa atin ng Allah ang gantimpala at lahat ng pabor, na nakakabuti sa atin sa daigdigan at sa kabilang buhay. Sheikh, jazakallahu khair. Sa iyong pamilya, lagi namin dalangin na sana ang iyong kalusugan ay mapabuti at lalo pang mapabuti at nawa ay padalihin para sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng bagay. Ano man ang tinatahak niyo po ngayon sa larangan ng da'wa, sa larangan ng fisabilillah, nawa ay padaliin po para sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa iyo at sa iyong pamilya at sa mga minamahal niyo sa buhay. Maraming pong salamat ulit, Sheikh. Nawa hindi ito ang huling pagkakataon na ating Badi at nakasama sa ganitong klase ng field at ng plataforma. Inshallah ay dagdagan pa nawa. Inshallah subhanahu wa ta'ala sa mga susunod na pagkakataon. Maraming pong salamat ulit. Anwar, you have 1 minute before ako magbibigay ng pinaka-conclusion sa lahat. Mashallah, tabarakallah. Isa sa napakagaan na pagtanggap yung pakanyaya namin sa inyo na kayo ay aming makapanayam sa aming napakagandang episode. Ito yung BFFND. Ika nga, ito yung Al-Akhila Fitin, no? Na subhanallah tayo ay pinagsasama-sama ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang habag, dahil sa kanyang awa, at sa kanyang pagkapala na bilang isang magkakapatid o magkakaibigan sa pananampalataya ng Islam. So alhamdulillah, ika nga, the greatest achievement na sinabi niyo sa amin kanina ay yung acceptance. Na talagang, mashallah, sa una pa lang, Ustad, na nakilala ka namin ay yung pagtanggap niyo sa amin bilang isang mga balik Islam ay nakita ko yon. Na subhanallah, kahit hindi nyo kami kilala, gawin na kami ay yung welcome sa Islamic Center ninyo, parang kilala nyo na kami. The way, that's Ustad Badi. MashaAllah. Alhamdulillah, Ustad Badi, hindi namin makakalimutan yan. At ito ay sa mga dawa nyo sa amin na pinapatuloy namin kung ano yung pagtanggap namin sa iba. Ay yun dahil sa yung pinapakita ng kabutihan sa amin. Nawa yung pagkabala at yung gabay ng Allah ay mapantili hanggang sa tayo ay kunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun lang po, maraming salamat.
At mga kapatid, at of course, maraming salamat Ustad Badil sa inyong pag-accept sa aming imbitasyon. Mula sa bumubuo ng PFF din, kami lahat ay nagagalak, lahat ng ating mga brothers dito mismo sa studio ay lahat nakangiti. Ayan. Ika nga sabi mo kanina ay yung ngiti mo ang nagbigay ng ningning sa isang nagbalik Islam sa pinakaunang pagkakataon. Lahat ng ating mga kapatiran sa buhay na buhay, ang ating mga kapatiran sa bawat Islamic Center dito sa Gitnang Silangan, sila ay nakatutok sa ating programa ngayon. At of course, nagpapasalamat kami sa iyo. At of course, mga kapatid, isa na namang oras, hindi isang oras, kundi 3 oras ang aming na-spend for the first time dito sa B15 na kung saan sinamahan nyo kami sa 3 oras at I'm very sure marami kayong nakuhang kaalaman, hindi lamang sa mga experience at tagumpay ng ating butihing Sheikh, kundi kaalaman patungkol sa ating pananampalataya at kaalaman sa ating buhay, and I'm very sure na inspire kayo doon. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa akhiruhu da'wana wa alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. قبل الله من